Pakilahad po yung mga kamay natin. Patingin po. May laman? Wala. Baka wala tayo ngayon sa oras na to na hawak dahilan para magpasalamat. Tapat lang natin siya sa ilong natin. Hinga lang. Bawat minuto, bawat segundo na sinusustain ng Lord ang buhay natin, sapat na dahilan para magpasalamat tayo. Hindi po ba? Ang bigat. Wala nang kulay. Ting. Ay, naka-on naman po. On. Green na siya. Wala yung salamin ko. Ayun, suri. Ayun. Ayan, ang title po natin. The Treasure of Gratefulness. Kaya pala lahat ng mga kanta natin patungkol sa pasasalamat. Kasi treasure po yun, kayamanan po yun ng isang tao na meron siyang pusong mapagpasalamat. Palagi niyo pong naririnig sa akin, sinasabi ko, walang pinakamagandang puso na magkakameron ng isang tao, kundi isang pusong mapagpasalamat. Bakit po kaya? Kunyari, may kaibigan ako. Napakayaman nito. Nung malaman niya na malapit na siyang mamatay, naku, may last will and testament. Sabi niya kasi naging close kami, super close kami. Sabi niya, Irene, sabi niya, meron akong ibinaon na kayamanan. At gusto ko itong mapapunta sa'yo. Gusto ko. Hindi po ito Yamashita ha, kasi mag-hunt ka pa dun. Wala kang kasiguraduhan kung nasaan. Ito, siguradong sigurado. Ibibigay niya yung eksaktong lugar kung saan niya ibinaon ang kanyang kayamanan. At, di syempre, marinig mo pa lang ang treasure, di ba? Praise God. Pagpapalang malaki. Hindi pa natapos doon. Ito ang susi nung baol na ibinaon ko. May susi pa. Ay, siguradong sigurado na to. Talagang hindi lang ito, bola. Di ba? Kasi, ando na sure na no? Kaso napakadami nun at napakabigat. Sure to mga kapatid, meron. Senaryo lang to ha. Meron talaga. At may susi na, hawak ko na. Ang bigat nun, ang dami. Di ko kakayanin na ako lang mag-isa. Gusto niyo bang sumama sa akin? At kunin natin yung treasure na yon. Hati-hati, pantay-pantay, walang lamangan. Sasama po kayo? Sama! Amen! Diba? Treasure yun eh. Bakit tayo tatanggi? Treasure yun, hindi natin ninakaw yun, binigay. So ngayon, ang Bible, meron din siyang ino-offer na klase ng treasure na siguradong gusto niyang mapasa inyo, mapasa akin. At binigay niya pati susi kung paano mo pa sa atin to. Willing ba kayo ngayon? Samahan ako sa pag-aaral na to. Sa message ng Lord. Malaman, paano natin makukuha yung treasure na to. Amen. Start! Game. Napaka-yaman po nitong verse na to. The Lord is exalted. Ito po yung text natin. The Lord is exalted, for He dwells on high. He will fill Zion with His justice and righteousness. He will be the sure foundation of your times, a rich store of salvation and wisdom and knowledge. The fear of the Lord is the key to this treasure. What is this treasure? Ano tong treasure na to? Nakita niyo po ba? Nasa passage din. Justice and righteousness. Diba? Yung mga mahihirap na inapi, mabigyan lang sila ng hustisya, kayamanan na yun sa kanila. Napakalaking bagay sa kanila yun. Hindi po ba? Ano pa po yung second na treasure na inaalok? Sure foundation of time. Katatagan, stability. Pinagkakaloob ng Lord yan. Ano pa? Ano ba sinabi ko kanina? A sure foundation, tapos ito, a store of salvation. Kaligtasan. Protection.
Ano man ang pagsubok na dumating, bagyo man, earthquake man, andyan ang pagliligtas ng Diyos. At hindi lang yun. Hindi lang sa pisikal na pagliligtas, pati sa kaluluwang pagliligtas. No? At ito pa, wisdom and knowledge. Naalala niyo po lagi, di ba, si Haring Solomon, hindi siya nanghingi ng anumang kayamanan. Ang hiningi niya, wisdom lang. Kasi mahalaga itong wisdom kaysa kayamanan. Sana tayo ganun din, no? 1,000,000 ng wisdom. Kahit 500,000 lang, 500,000 pa rin. No? Anyhow, ito po, 4 po yung ino-offer sa atin ng Lord. Hindi siya madamot. Ayan na ang key. Oh? Ito ang key, anak. Paano mo makukuha tong treasure na to? At nawala ang signal. So, ito yung key, binigay din ng Lord. Alam niyo po kung ano yon? Ang sabi diyan ay fear of the Lord. The fear of the Lord daw po. Ayan. Yan ang susi. Fear of the Lord. Kahit yung mga gera, nung mga panahon sa Old Testament, kapag nalulukob sila, ang lagi lang sagot ng mga prophet nila, para magkaroon kayo ng kaligtasan. The fear of the Lord. Ano nga ba ang ibig sabihin nitong fear of the Lord? At kaya rin naman, parang napaka-lalim naman ng pinag-uusapan na yan. Ito yun. Fear of the Lord. Isama rin muna natin para matatak sa isip natin. Ito yung treasure, justice and righteousness. Yan ay perfectness sa ating kaisipan, sa ating puso. Na maraming tao gusto nila ng justice. Kahit wala sila sa katwiran, gusto na pa rin nila ng hustisya. So, hindi pwedeng maghiwalay yung katwiran at saka, ano po yung justice? Katarungan. Ang katarungan at ang katwiran, hindi po pwedeng maghiwalay yan. No? Kaya kailangan merong perfectness. Naalala niyo po ang sabi ni Jesus Christ sa mga Pharisee? Oo, nag-aayuno nga kayo. Nagbibigay nga kayo ng tithes and offering nyo. Ginagawa nyo nga yung mga traditional na mga pinag-uutos ni Moses. Pero meron kayong nakakalimutan. Ano daw yon? Justice and righteousness. Napakahalaga nun. Ibigay mo man ang lahat ng kayamanan mo sa Panginoon, hindi pa po sapat yun. Sapagkat ang gusto ng Diyos is justice and righteousness. Nabigyan ka kunwari ng katarungan, pero alam mo, mali. Walang katwiran. Mapapanatag ka po ba kaya na meron kang naagrabyadong tao? Ganun ng tao, di ba? Gusto nila ng justice. Grabe siya eh. Kung ano-anong sinabi niya kahapon na-offend talaga ako sa kanya. Anong hustisyang gusto mo ngayon? Kailangan pagalitan siya ng mga leader. Kailangan mga kaibigan ko, hindi siya lahat kakausapin. Yun po ba'y justice? Wala pong katwiran doon. So, hindi po yun ang gusto ng Lord. Kaya kailangan, pag tayo magkakaroon ng decision making, palagi po tayong sharp. No? Sure foundation of your times. Ito yung stability. Diba? Mga trabaho natin, pinagpa-pray natin yan. Yung security of tenure, stability ng mga company natin, yan pinapangako ng Panginoon. Rich store of salvation, ibig sabihin protection. Nabanggit ko po kanina, protection, hindi lang sa buong pamilya mo, hindi porke may nakapasok na isang COVID, hindi ka na protected. Hindi po. Meron lang kaparaanan ng Diyos sa lahat ng bagay. At merong dahilan sa lahat ng bagay. And then, wisdom and knowledge, ito po yung sinabi ko, sound mind. No? Sound mind, sa lahat ng magiging decision natin, laging fair. Laging fair at laging tama. Hindi pwedeng right lang. I'm right, my decision is right. No, it should not be right. It should be righteous. Amen? At kanina nga po sabi ko, fear of the Lord, yun yung susi. Ate Irene, ano nga po itong fear of the Lord na to? Kung yan ay susi, anong ibig sabihin ng fear of the Lord? Fear of the Lord, ang ibig sabihin lang po niyan ay reverence. Pagpipitagan.
Sa ibang salita po ay respect, honor, worship, adoration. Lahat ng yan, yung reverence natin, kailangan ipapakita natin sa pagkilos natin, sa action natin. Just the same yung faith natin, it's an action word. Kailangan makita sa kilos natin, makita sa gawin natin, makita sa ugali natin, yung pananampalataya natin. Therefore, same thing yung reverence, yung fear of the Lord, nakikita sa mga kilos po natin. Nakikita sa mga gawin natin, sa mga pananalita natin. Okay? Pababain, paano naman natin ipapakita ngayon itong reverence na to? Sa pamamagitan ng expression of a grateful heart. Diba? Pag nag-e-express ka ng pasasalamat. Kapag ikaw ay nagre-respeto sa tao, let's say, yung father ko, kunyari, di ba? Nire-respeto ko siya. Pagka sumutsot na ang tatay ko, no, kaya tumingin na siyang ganyan. Yung mata niya po, killer eye po yun. Nanginginig na po kami sa takot. Hindi dahil mapapalo kami, kasi ganun namin nire-respeto yung tatay namin. Hanggang sa apu-apuhan namin, naipasa namin yun kung paano irespeto yung tatay namin. Gayun din si Ima, hindi namamalo, hindi siya naninigaw, napaka-soft spoken ni nanay. Pero yung reverence, yung respeto nandun, pag sinabi niya, sumusunod. At pag sinabi yung takdang oras na 6 o'clock sa bahay, 6 o'clock lahat sa bahay. No? Yun po yung expression ng grateful heart. Yan po, ang short is gratefulness. Kaya ang title natin is Treasure of Gratefulness. Pag meron ka daw po na isang grateful heart, yan yung treasure. I-enjoy natin yung treasure na meron. Di ba maganda po yun na sa kalagitnaan ng mga problema ay hindi ka lugmok? Di ba treasure yun? Napakagandang treasure nun kasi ang daming mayaman, walang problema. Nasaan sila? Sa mental hospital. Magtataka tayo, bakit ang yaman na nila, ang sikat na nila, ang dami nilang pera, ang dami nilang fans, and yet, saan sila nauuwi? Nagpapakamatay. Ito po kasi yung mga consequence ng walang pusong mapagpasalamat. Bakit? Makikita po natin mamaya. Ngayon, kung mahalaga yung grateful heart, paano po tayo magkakaroon nito? Ng heart of reverence. Dalawa lang po ito. Una, acknowledge God. Napakahalaga ng acknowledging God. Acknowledge God. May nakausap ako dati sa elevator dito sa King Faisal Hospital. Nung doon ako nag-work. Pagpasok namin sa elevator, napakapitagan ng Saudi. Ang linis ng muka. Talagang yung tobe niya, puting-puti. Pitagan niya. So, hi, good afternoon. Hi, how are you? So, kwentuhan kami. Tapos, parang casual lang ako. As in, parang normal lang na Saudi na kausap ko. Paglabas ko ng elevator, nakasalubong ko yung isang doktor. Bumati siya ngayon doon. Tapos, hi, Irene. Sabi niya ganyan. Sabi ko, hi, doktor. Nung nasa opisina na kami, sabi niya, alam mo ba sino yung kausap mo kanina? Director po. Di ba? So, sa susunod, dahil alam ko na, I have the knowledge na yun yung position niya, sa susunod nakakausapin ko siya with honor and with respect. Kaya mahalaga yung may knowledge ka, di ba? Same thing pag ang God, alam mo ang God, and then may knowledge ka pa kung sino siya, kung ano siya, paano siya ang gumawa ng langit at ng lupa, maging ikaw mismo nabuhay dahil sa Kanya, then because of that knowledge, lalabas ngayon yung pusong mapagpasalamat. Lagi natin siya ngayong i-acknowledge. Kumakain ka, may kanin, pero wala kang ulam, there's no reason na maging bitter. Kasi yung bigas, tumubo sa lupa. Sino nagpatubo? Ang Panginoon. Di po ba? Lagi tayong may dahilan para magpasalamat. So yun number 1. First is acknowledge. Kasi without acknowledgement, there will be no thanksgiving. Sa dalawa lang, muna, i-acknowledge natin ang Diyos, and then, lagi nating pasalamatan ng Diyos. Diba? Kunyari, may nag-abot kay Ramon. Pinaabot ko, kunyari, nakasobre. Pinaabot ko. Nung inabot sa kanya, wala man lang nagsabi, kanino galing.
Meron po ba siyang pasasalamatan nun? Diretso? Hindi niya alam, di ba? Hindi niya alam kasi kung kanino nang galing yun. Basta lang ibinigay sa kanya. Pero kung may puso siyang mapagpasalamat, hindi niya man mapasalamatan yung direct na tao. Pero knowing God, God ang gumamit dun sa taong yun para abutan siya nung pagpapalang yun, immediately, salamat Lord. Di po ba? So, kailangan maging ugali natin yung pasasalamat. Palagi tayong magpasalamat kasi reverence is an act of gratefulness. Hindi lang yun. Train ourselves to be thankful. Hindi lang i-train. Exercise. Di po ba? Parang pag nag-exercise ka, lumalakas, lumalakas, lumalakas hanggang kayang-kaya mo nang magbuhat ng 50 kaban. Mabigat yun, kaban. Kilos lang. Ilang kilo ba ang isang kaban? Tapos, 50 kilos times 50. Mamamatay siya. Ay, meron pong ganun, di ba? Sa yung mga nagbabato ng mga boulder. Anyway, so i-train po natin yung sarili natin na maging mapagpasalamat. Maliit na bagay hanggang sa pinakamalaking bagay. Kasi pag di tayo marunong masanay sa maliit na bagay na ipagpasalamat, pag dumating yung malaki, kalyado na ang puso mo. Kasi sanay ka nang hindi magpasalamat. So dumating ngayon yung blessing. Paano kung ang tagal-tagal bago dumating yung pinapanalangin mo? Edi, saka ka palang magpapasalamat, no? Ngayon, pag dumating yung pasasalamat mo na yun, yun lang yun. Yun lang oras na yung ka magpapasalamat. Pagkatapos, malilimutan mo na. Pero pag nagpapasalamat po tayo, maging sa maliit na bagay, hanggang pag dumating ang malaking bagay, naku, tumatalon ka na sa tuwa, sa pagpapasalamat. Tama po ba yun? Di ba? Ngayon, eto kasi ang magandang dinudulot. Kaya bakit po siya treasure? Eto kasi ang magandang dinudulot ng taong may pusong mapagpasalamat. Ayan po, a grateful heart acknowledges God's sovereign. Example po natin, si kapatid na Job. Dahil acknowledge, alam niya na ang lahat ng bagay dito sa mundo, maging ang lahat ng nakatira dito, or makikita mo dito, lahat ng buhay, may buhay at walang buhay ay nilikha ng Diyos. Kaya ang sabi niya, naked I came from my mother's womb, and naked I will depart. Hubad akong dumating, hubad akong aalis, babalik sa Kanya. The Lord gave and the Lord takes away. May the name of the Lord be praised. Ito po yung panahon na si Job ay sinubok, no, ni Satan. At lahat ng klase ng problema, kung pong may mga problema kayo ngayon, wala po yan sa kalingkingan ng dinanas na tong ating kapatid na si Job. Hindi pa po natatapos yung isa, eto si Kuya Lem. Ate Irene, yung siomay mo na panis. Dumating naman tong si Ate Elsa. Ate Irene, yung chicken barbecue mo na nasunog. No? Very simple pong pero parang ang dating, eto na may problema ng binalita. Mamaya, meron na naman. Okay, I will make it true to life. Kakatapos lang po namatay ni Tatang. Eto naman, nasa ospital yung biyenan namin. Pero eto yun eh. Sabi ni Job, the Lord gave and the Lord take away. May the name of the Lord be praised. Regardless sa aming sitwasyon ngayon, we will praise the Lord. Kasi alam namin, ang buhay namin, buhay nating lahat ay galing sa Diyos. Ano pa? A grateful heart is perfect in His judgment. Napakaganda. Perfect siya. Kasi pag minsan, pag oppressed ka, ang gusto mo lang maghigante. That's not judgment. Sabi pa rin po ni Job, di ba sabi ng asawa niya, sumpain mo na yung Diyos mo. Biruin mo kabi-kabila, mayat-maya ang problema. Sumpain mo na siya para mamatay ka na at nang hindi ka na mahirapan sa sitwasyon mo, yung sakit mo nararamdaman, lahat ng paghihirap mo, mawala na, sumpain mo na. Anong sabi po ni Job? Shall we accept good from God and not trouble? Tatanggap lang ba tayo ng mabuti sa Diyos at hindi yung mga masamang bagay? Nung panahon na nagtatamasa kami ng maraming pagpapala, praise God hanggang sa panahon ngayon. Yun lang ba yung panahon na kami magpupuri sa Diyos? O maging sa panahon ng pagkawala ng tatang ko, sa panahon ng pagsubok sa amin, at sa panahon na nasa ospital ngayon si nanay?
Ito yung perfectness ng judgment na dapat meron tayo. Kayamanan itong isip na to. Kaya nga, di ba, ang sabi po ni Pablo, kailangan meron tayong renewing of our mind. Yung mindset natin, kailangan binabago siya. Pag na-align natin yan sa Lord, tayo na yung tinuturing na pinakamayaman na tao sa buong mundo. Amen? Ano pa po? A grateful heart does not forget. Magkatampuhan man kayong magkaibigan. Usually, di ba, yung magkaibigan pag nag-away sila ngayon, mga ilang araw lang, nakalimutan na yung pinagtampuhan, ang aalalahanin yung mga mabuting bagay na pinagsamahan nila. Tama po ba yun? Meron ditong kapatiran na humanga ako sa kanya talaga. Kaya sabi ko nga palagi na gustong-gusto ko yung kapatid na yun eh. Kasi meron siya nitong puso na hindi makakalimutin sa mga bagay na mabuting nagawa sa kanya ng iglesyang ito. Ang sabi niya, bakit daw niya iiwan ng iglesyang ito? Samantalang nung panahon na nasa hospital ang kanyang kapatid, itong iglesyang ito ang naging sanggalang niya, naging katuwang niya at kakampi niya. Nakita niya dito, therefore a grateful heart does not forget. Even sa panahon na may problema na, you will always go back dun sa magandang nangyari. Ito po sa Psalms, si Haring David, ugali niya to. Ang sabi niya po sa Psalms 103 verse 1 to 6, Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Dapat po ganun tayo, araw-araw, i-convince mo agad yung sarili mo, paggising mo pa lang, Oy, Irene, purihin mo ang Diyos. Alalahanin mo yung mga mabuting bagay na ginawa niya sa iyo. Sabi niya, and forget not all His benefits. Siya na nagpatawad ng lahat ng iyong kasalanan. Siya na nagpagaling ng lahat ng iyong mga karamdaman. Siya na nagligtas at nagbigay or nagligtas, kumuha sa iyo dun sa kamatayan. Binigyan ka ng buhay. Siya daw na nagbigay ng steadfast love at ng mercy. Tapos, satisfies good, lahat ng mabuting bagay na naranasan natin. It's from the Lord. It is from the Lord. Etong time na to, tingnan mo, sabi niya, the Lord works righteous and justice for those who are oppressed. Oppressed po dito si Haring David nung ginawa niya tong message na to. So if we are oppressed right now, remember God's faithfulness. Remember God's goodness. Remember God's love sa bawat buhay natin. Ano pa po? A great heart rejoices even in scarcity. Si Prophet Habakuk, no? Kasi nakakalungkot po eh. Pag minsan, marami, di ba, lagi pong nababanggit yun. Kung kailan daw po sila naglingkod sa Diyos, kung kailan daw sila naging malapit sa Diyos, tsaka sila nakaranas ng mga problema. Tsaka nawalan ng pera ang bulsa nila, tsaka nagkulang yung pagkain nila sa lamesa. Alam niyo po, mas matindi pa si prophet na to Pero ang sabi niya, sa Habakkuk 3:17 to 19, sabi niya, though the fig trees does not bud, and there are no grapes on the vine, though the olive crops fail, and the fields produce no food, though there are no sheep in the pen, and no cattle in the stalls, yet I will rejoice in the Lord. I will be joyful in God my Savior. Hindi namulaklak ang mga puno kung ikaw ay hasyendero. Hindi nagkaroon ng bunga ang mga grapes. At lahat ng pananim mo, hindi nagkaroon ng bunga. Tapos lahat ng mga, meron ka bang koral ng baboy dyan? Wala kang makita. And yet, ang sabi niya, I will rejoice in the Lord. I will be joyful in God, my Savior. Napakaganda pong ugali yon, di po ba? Kaya magandang meron tayong grateful heart. Kasi, pause muna.
Okay. Tan, 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 tan. Sensya na po, medyo nagloloko lang yung ating, the message of the Lord will not be suspended. Amen? Dahil gusto ng Lord itong treasure na to ay maranasan natin sa bawat buhay natin. Okay. So, isa po yun. A grateful heart rejoices even in scarcity. Kahit wala nang laman ang bigasan mo, anong tawag doon? Palabigasan. Yung lagayan. Sa amin, kaban ang tawag doon eh. Yung balde, sa iba, balde. Tukong, sa amin, tukong. Okay. And then, ito pa. Maganda to. A grateful heart rejoices in affliction. Ano po bang ibig sabihin ng affliction? Ikaw ay depressed, ikaw ay malungkot, ikaw ay namatayan, lahat na, isama mo na dyan. Lahat na. Ito yung puso ni Haring David. Puso ni Job, puso ni Habakuk. At marami pang example sa Bible na makikita natin. Even in times of affliction, ang sabi po sa Psalms 34 verse 1 to 4, I will extol the Lord at all times. His praise will always be on my lips. I will glory in the Lord. Let the afflicted hear and rejoice. Glory the Lord with me. Let us exalt His name together. I sought the Lord and He answered me. He delivered me from all my fears. No? Ang ganda nun. Kahit ano pang sitwasyon natin, the Lord is there. The Lord is there. Kasi bakit? Siya po naman nagbibigay ng kalakasan sa atin eh. No? Siya din naman nagbibigay ng solusyon sa lahat ng problema natin. Siya ang tumutugon sa lahat ng mga problema at panalangin natin. Ito pa, a grateful heart sees God's perspective. Malinaw na malinaw ang perspective. Yan. Ecclesiastes 3:1, 3 hanggang 11. In short po, kapag in-acknowledge natin ng Diyos na siya ang may gawa ng langit at ng lupa at ng lahat ng nabubuhay dito, at siya ang nagbigay, siya ang magbabawi, siya din ang nag-set ng season. No? Siya ang nag-set. At pag alam natin ang Diyos ang nag-set, sigurado ang sabi po doon, may panahon ng pagsilang, may panahon ng pagkamatayan, may panahon ng, ano yun? To keep, to hold, yung Tagalog nun kasi, basta to keep, no? May panahon din namang to let go. Di ba? May panahon daw po ng pag-iyak at may panahon ng kasiyahan. May panahon ng mourning at may panahon na sasayaw ka sa galak. No? At ang pinakamahalaga pa, pangako niya, He made everything beautiful in His time. He made everything beautiful in His time. Kapag ka meron ka nitong klase ng perspective na to, that everything has season. Kinuha si tatang, okay, for a moment, mourn, cry. But then, pag dumating ka sa realization, acknowledge God, and you will see ang perspective ng Diyos. Ito lang papasok sa isip mo eh. Ito yung panahon para kunin niya na. Wala ka nang ibang sasabihin, salamat Lord. Noong pong time na si tatang, tumawag sila na i-intubate daw po siya. Tawag ako kay Ate Irina, nagtatanong ako sa kanya, anong dapat gawin. Tawag ako sa mga kaibigan ko dyan sa RKH. Marami po akong mga tinatanong. After kong magtanong, baba po ako dito para manalangin, para hingin sa Lord na, Lord, wag naman. Pero wala pong salitang lumalabas sa bibig ko. As in, wala. Iyak lang. Akit ulit ako. Tatawag na naman ako sa pamangkin ko, yung nurse naman sa Dubai. Ikaw, kako, anong palagay mo ganyan? Okay, baba na naman. Pray na naman. Walang lumalabas. Iyak lang, iyak. Akit na naman ako. Tawag na naman ako kay Ate Irene. Ayan na naman. Baba na naman ako. Pangatlong baba ko po, ang sabi ko na lang, Lord, salamat. Binigay mo sa akin yung tatay ko.
Salamat, Lord. Binigyan mo ko ng kalakasan, ng loob, ng katatagan. Sa mga panahong katulad nito, salamat, Lord, binigyan mo ko ng perfectness of mind na magdesisyon sa mga ganong klaseng sitwasyon. So, lagi pong ginagather ko sa chat room, sa video, yung mga kapatid ko, para mag-usap-usap kami. Still, sa panahong yon, nung sinabi kong salamat, napaka-powerful na word. Release na. Na-release ako. Umakyat ako doon at tumawag na ako sa amin. O, eto decision ko. So, napakaganda po ng merong grateful heart. Because a grateful heart always find reasons to worship and rejoice in any life circumstances. Nasaktan ka man, you will always find reason to rejoice and to be thankful sa Lord. Tapos na po. Hindi pa. Okay. Tandaan niyo po yung first part, yun yung pinakamaganda. Eto, pahabol ko lang to. Kasi yun yung treasure natin, yun po yung pinaka-topic natin. Idinagdag lang po to ng Lord. Nung Wednesday po, natapos ko na yung, ginawa ko nung Wednesday at natapos na. Yun po yung talagang message. But then, sabi ng Lord, bitin. Okay. Irreverence or dishonor or yung disrespect, kailan yan nag-uumpisa? It is fed by the absence of unexpressed gratitude. Kapag nakakalimutan na natin i-express yung pasasalamat natin, dun na nag-uumpisa yung dishonor, disrespect, or irreverence. Same sa bahay, ba? Nung una, palagi ka nagpapaalam sa tatay mo or sa nanay mo na, uy, pupunta po ako dun. Pag sinabi ng tatay mong hindi, di ka talaga aalis. Di ka aalis. Kasi, ina-acknowledge mo na siya yung nagsusustain sa'yo, siya yung nagpapaaral sa'yo, lahat na, pati yung bahay na tinitiran mo, siya lahat. Dahil dun sa ina-acknowledge mo yun, nandun yung respeto mo, na siya yung nagpalaki sa'yo, naghirap sa'yo. Tapos, pag araw-araw, parang hindi mo na ina-acknowledge yun, parang tinitingnan mo na lang na, responsibilidad naman niya yan, napaaralin kami. Responsibilidad naman nila na pakainin kami. Pag pumasok po tayo sa ganong klaseng ugali, at hindi tayo nagpapasalamat na, then, nasa malaking problema po tayo. Papasok po tayo dito. Darating ang araw, hindi mo na ina-acknowledge yung lahat ng sakripisyo ng magulang mo. O ng nino man. Darating po doon. Sabi po kasi sa Romans 1:21 hanggang 31, puputol-putol. For although they knew God, alam na daw po nila na may Diyos. Di po ba mula tayo magpagkabata, alam natin may Diyos? Di ba? Tinuturo sa atin. Sabi nga ng nanay ko, kasi mahilig akong manghampas nun. Parang si Pauline, pag napikon ako, hampas agad. Agad ang sabi ng tatang ko, gusto mong mapapa ka. Gusto mo yung parusahan ka ng Diyos kasi masama yung nananakit. So alam mong may Diyos, takot ka ngayong gumawa ng masama. So ngayon, itong mga tao na to na sinasabi ni Paul, kung mapapansin nyo, lagi ko pong ginagamit tong verse na to. Ang sabi niya, for although they knew God, kahit alam nila ang Diyos, dahil hindi naman daw maikakaila na may Diyos, kasi tumingin ka lang daw sa kapaligiran mo, malalaman mo na may Diyos. Tumingin ka nga lang kay Ate Rox, alam mo na may Diyos eh. Kasi buhay siya. Umarap ka na lang sa salamin, alam mo nang may Diyos eh. Kasi nilikha ka niya eh. Di ba? Okay, although daw alam nila na may Diyos, they did not honor Him as God or give thanks to Him. Ito yung danger. Na pag walang acknowledgement, walang honor, at walang pasasalamat. But they became futile in their thinking, and their foolish hearts were darkened, claiming to be wise, they became fool. Pag walang pasasalamat, pag walang acknowledgement, ito yung magiging character natin. Claiming to be wise, they become fool, and exchange the glory of the immortal God, for images resembling mortal man and birds and animals and creeping things. No? Pag hindi po talaga natin in-acknowledge yung totoong Diyos, eto tayo, magiging ganito tayo.
Ano pa daw po? Therefore, God gave them. Naku, may therefore. In the lust of their hearts, impurity, to dishonoring of their bodies and among themselves. Because they exchanged the truth about God for a lie. No? Yung katotohanan ng salita ng Diyos, minsan binabaluktot na ng iba dahil diyan. Okay? They worship and serve the creature rather than the Creator. Eto na po, di ba? Imbes na yung Diyos na lumikha ang siyang sambahin, yung pong nilikha niya ang sinasamba na. So, eto yung mga karakter. Eto daw po ang mga ugali ng mga taong hindi mapagpasalamat. Yung binasa natin kanina sa 21, kahit alam nilang may Diyos, hindi nila inonor ang Diyos at hindi nila pinasalamatan ng dapat na maayon sa Diyos. Naging futile, alam mo yun po, hangal. Mga hangal, foolish ang kanilang mga pag-iisip. Nagka-claim sila ngayong matatalino. Ayan, yung mga nagmamaga-magalingan. Pero hindi. Ayan po yung mga sinabi doon, no? Nilagay ko lang po isa-isa. So, 5 po yan. Sa 18, kasi hindi ko nabasa, yun yung sinusuppress po nila yung katotohanan. Same sa 5, kaya po naisama ko siya ulit. Sinusuppress nila yung katotohanan. Although alam nilang may Diyos, pero nakita naman natin, pati yung 10 utos binago, di po ba? Para lang masuppress yung katotohanan. But God is good. May kaparaanan siya para malaman natin ang katotohanan. Okay, ito yung resulta ngayon ng ungratefulness. Yung kanina, mga senyales pa lang yun. Eto, grabe na to. Resulta ng hindi nag-o-honor ng Diyos, walang pagpipitagan sa Diyos, at walang pasasalamat sa Diyos. Ano po yan? Ang sabi sa 21, umpisan ko na po sa 24. Therefore, eto na yung therefore, God gave them up in the lust of their hearts to impurity, to the dishonoring of their bodies among themselves. No? Hindi na nila ginagalang maski yung sariling katawan nila. Nakita niyo po yung madaming kung ano-anong ginagawa sa katawan. No? May hiwa-hiwa, may mga, ewan ko, mga forma daw nila yun. Okay. And then, for this reason, dahil doon daw, God gave them up to dishonorable passion, for their women exchange nature relations for those that are contrary to nature. Ano pong ibig sabihin nito? Ito po yung mga homosexual. Yung mga LGBTQ. Yan ay bunga pala ng hindi nag-o-honor ng Diyos. Hindi nag-acknowledge ng Diyos. Bunga pala yan ng hindi mapagpasalamat. Okay? Bakit pa? Bakit pa? Makikita pa natin bakit, no? And the men likewise gave up natural relation with women and were consumed with passion for one another, men committing shameless acts with men and receiving in themselves the due penalty of their error. So, malinaw po. Ito po yung mga LGBTQ. No? Hindi po ako nagsasabi, no? Ayan po, Bible po nagsasabi na itong mga bagay na to na hindi marapat gawin ng tao ay naggagawa nila because they forget to acknowledge God. And since they did not see fit to acknowledge God, dahil nga hindi nga nila ina-acknowledge ang God, ang sabi niya, dinebased yung mind nila. Debased mind to do what ought to be done. Nakita niyo yung iba? Alam niyo po si Haring Nebuchadnezzar? Di po ba parang hayop siya? Namuhay siya sa field at nangain ng mga damo? Yun po kasi pag hindi ina-acknowledge ang Diyos, parang ang isip nila debased. Di ba sabi nila, we are the highest form of animal. So ngayon, pag hindi natin ina-acknowledge ang God, you will be debased. Ka-level po natin ang mga hayop. At yun ang nangyari kay Haring Nebuchadnezzar. Nandun siya sa field at nangain ng mga damo. Okay. They filled with all manners of unrighteousness, evil,
Covetousness, alam niyo po yung covetousness na iturok niya. Malis, ayan, mga malisyosong mga tao, no? Nakita lang nag-usap si Kwan at si Kwan, ay naku, sabi niya merong kababalaghang nangyayari na. Ay mga malicious tao. Hindi lang yan, ano pa? Ano pa yung mga malicious na tao? Uy, pakitang gilas kasi nandyan yung mga boss. Pakitang gilas yan, totoo naman, tamad-tamad yan. Malisyoso sa lahat ng bagay, meron siyang mali siya. Okay? Are full of envy. Ito, matindi pa sa jealousy ito, no? Envy, sobrang inggit. Matindi pa. Ay, ako po'y nagpapasalamat sa Lord kasi muli na naman ay binigyan niya ako ng pagpapala. Ang sabi ng isang kapatid. Yada. Kasi, alam niyo kung mapagpasalamat yung taong yon, pag narinig mo yung taong nagte-testify, praise the Lord. Even hindi ikaw ang nakatanggap ng pagpapala, praise the Lord. Kasi nagpapasalamat ka din. Bakit ka magpapasalamat? Sa kanya nga ginawa ng Lord eh. Sa akin ba hindi? Kailangan meron tayong laging positive na reaction. Pinagpala siya. 15 reals lang. Pinag-testify pa sa pulpit. Grabe naman yun. Ako, praise God. Praise God. Praise God. Always praise God. Pag may nag-uusap, praise God. Hallelujah. Even pagka nag-text, ate, answered prayer na. Oh, hallelujah. So, ba? Okay, slanders. Ayan, yung mga panirang puri dyan. Okay? Haters of God. Napaka-obvious naman po niyan. Insolent. Ano yung insolent? Hindi mapaliwanagan. Insolent. Yan. Hindi tumatanggap ng kapaliwanagan. Kung anong yusta yun niya. May sarili akong batas. Ako ang batas. Ayan, mga insolent po yan. Mga haughty, mayabang, mataas, boastful, yan po. Inventors of evil, mapangawa pa ng masasama. Disobedient to parents. Oh, mga bata, yung pong mga nanonood dyan. Pag yan mga disobedient to parents, bakit po sila nagiging disobedient? Hindi nila ina-acknowledge yung sakripisyo ng magulang nila sa kanila. Hindi nila ina-acknowledge yung ginagawang mabuti, yung pagmamahal at pag-aaruga na ginagawa ng magulang. Kaya sila nagiging disobedient dahil walang pasasalamat. Nakita niyo po yung bunga kapag hindi tayo nagiging mapagpasalamat at hindi tayo nag-a-acknowledge ng kabutihan na ginagawa sa atin. Wag na po sa Diyos. Tapusin ko po ito. Foolish. Ay, nako. Di ba? Ayan, mga foolish. Kahit nga sa pag-ibig, foolish na. Kaya nga po, di po ba, tinuturo ng Bible, wag makipamatok sa hindi ka pa nananampalataya. Dahil hindi niya ina-acknowledge ang God, foolish siya. Pinipilit ang gusto. Ano nangyari? At the end, crying lady. O kaya crying man. Hoy, wag kayong magkunyari, mga masiyakin pa kayo sa amin. Okay. Okay, faithless. Ito yung mga faithless. Laging worry na ng worry. Kasi kung ina-acknowledge mo ang God na kaya niyang solusyonan at tugunan ang panalangin mo, bakit ka magiging faithless? Okay? Heartless. Ay, naku. Nakikita po natin yan, no? Nasagasaan na, buti nga sa kanya. Buti nga sa kanya. Ruthless pa. Hindi pinagsama pa, magkadikit pa, no? May sakit na, nasa hospital na. Kaya pang magtawa ng iba dahil sa sinapit mo. Hindi ko na po ikukwento. Tsaka ko na ikukwento. It's off the record. Pero sinabihan ko po yung mga pamangkinan. Kasi kinakarma na sila. Sabi ko, wag kayong mag-rejoice sa kapahamakang dinanas ng iba. Kasi ang Diyos ang siyang kumilos, ang Diyos ang siyang nag-vindicate sa atin. Pinaranas niya sa kanila kung ano yung naramdaman natin. So, ang Diyos ang kumilos. Huwag tayong matuwa sa mga ganong bagay. So, yun po. Yan yung mga ugali, no? Ay, nakalimutan ko yun, oh. May gossips pa pala doon. Yan. Yan is napakasimple lang yan, di ba? Yung slander, paninirang puri. Pero yung gossip, chismosa lang. No? Narinig niya, kaya totoo, kaya hindi, ipinasa mo sa kanya, na hindi naman niya dapat malaman,
Gossip po yun. No? Chismis po yun. So, yan po ay mga signs ng hindi nag-a-acknowledge ng kapangyarihan ng Diyos at hindi mapagpasalamat. So, kung meron tayong nakikitang ganyan, alam na po, alam na this. No? Alam na this. Ayan. Ngayon, kung nakikita natin yan sa ating sarili, it's time to start praising God, honoring God, acknowledging God, always saying thank God. Kasi bakit? Kung lagi nasa isip mo ang God, palagay mo magagawa mo tong lahat ng bagay na ito. Kahit yung simpleng gossip lang, hindi. Kasi mahihiya ka sa Lord. Amen po. Kaya napakasama ng kalalagayan ng tao kapag hindi siya marunong magpasalamat. Kapag hindi niya na-acknowledge ang Diyos. Meron pa pala. Though they know God's righteous decree that those who practice such things deserve to die, yung pong die dito, papunta sa hell, hell. They not only do them, but give approval to those who practice. Hindi na lang nila ginagawa, ina-approve pa nila. Sa paanong paraan? Nakikichismis ka. Narinig mo ngayon yung anak mo, kasi lagi niya naririnig, chismosa ka. Yung anak mo ngayon nagchichismis, uy anak, tama yan, sige, ikwento mo dun sa kabila. Ina-approve pa. No? Yun po laging, kinukwento ng pastor natin. No? Nakikituwa kasi tayo sa mga kabaklaan. Para tayong nag-a-approve din dun. Nagsusupport pa tayo. Merong mga gumrupo, okay? Kahit saan naman, meron yan eh. Hindi naman natin matatanggal yan, di ba? Imbes na maging praktika ng pag-aayos, nanulsul ka pa. So sad. So kung ganyan po tayo, kung may nakikita pa tayong slight pa lang naman, hindi pa grabe, it's time na bumalik tayo dun sa klase ng puso na maging mapagpasalamat sa Diyos. Failure to acknowledge or honor God and failure to express gratefulness leads us to what? Self-destruction po yan. Piruin mo, di ka makapag-isip ng tama. Depressed ka na palagi. Lahat ng decision mo, wala, palpak. Kasi, dinibase na yung isipan mo dahil sa mga ganung bagay. Okay, last po. Kaya sabi ko sa inyo, yung last warning lang yun. Yung sa una, yun yung blessing. No? Na kapag ginawa natin yun, na tayo'y mag-acknowledge at mag-honor ng Diyos, tayo ay merong treasure. Ang sabi nila, pag sinabi mo daw na mahal mo ang Diyos, pero hindi mo minamahal ang kapwa mo na nakikita mo, ano daw po, ikaw ay isang sinungaling. Sabi po ng Bible, hindi ko po sinabi yan, no? Ang sabi niya, kung sinasabi mong mahal mo ang Diyos na hindi mo nakikita, samantalang hindi mo kayang mahalin ang kapwa mo na iyong nakikita, ikaw ay sinungaling. So ngayon, pababain naman natin. Kung yung kapwa mo hindi mo kayang respetuhin, paano mong sasabihin nire-respeto mo ang Diyos ngayon? Kung yung kapwa mo na nagbigay sa'yo ng ulam, hindi mo kayang pasalamatan, paano mo pasasalamatan ng Diyos ngayon na hindi mo naman nakikita? Kasi ang Lord, gumagamit siya ng vessel. Let's say si Ate Leslie, di ba? Nagpa-pray siya, nagsisik siya ng job. Natuwa ako kay Ate Leslie nun eh. Excited siya. Teka, nasa yung whiteboard. Sabi niya, maglilista. Kasi lahat mga prayer dun, di ba? Yung mga ikama, lahat na lang. Tapos natuwa ako sa kanya nung araw na yun, sabi niya, Pengi, nasa yung whiteboard, nung makikisulat din ako, yung kasal nila ni Rodmar, tapos yung trabaho niya daw. Tapos naalala ko yun, nung biglang tumawag nga yung isang tao, at naghahanap nga ng secretary. Naisip ko siya agad. Alam mo agad, salamat Lord, may tugon agad. Kasi nakita niya yung faith ni Ate Leslie dun sa excitement niya ng pagsulat. So praise God po, no? Even hindi ako yung nagkaroon ng trabaho, thank God. So yun,
Kung hindi si Ate Leslie nagpasa, hindi pa nga niya nakikita yung nagpasok sa kanya. Pero tita, pakisabi po salamat. Salamat tita. At pakisabi na lang din po sa kanya salamat. No? Kasi kung yung maliit na bagay na yun, hindi natin magawa. How much more magawa mo sa Diyos na hindi mo nakikita? Fake yun. Isa ka pa ring sinungaling at mapagkunwari. May kapatid nga dito, pag binigyan mo isang mangkok na ulam lang excited siyang magbalik. Bukas may shawarma na ako. No? Nakakatuwa yung mga ganong klaseng tao. Yung maliit na bagay na ginawa mo, hindi siya mapakali hanggat di niya na ibabalik yung favor. Shawarma. Ang saya ko naman nun. So, eto po, we should praise God through good times and bad times. Praise should fill our heart every day, no matter our circumstances, especially when we are walking through seasons of great trials. Praise God in the storms, amen? Through the battles, and when life gets hard. Make the choice to fill your heart with words of praise and thanksgiving for God. Turn your eyes to Him and allow Him to surround you with His love and strength. Yun po yung nangyari. Yun po yung naranasan ko. God surrounds me with His love and strength. Na makatayo, kahit po ganun yung nangyari sa akin. Last Friday, kaya po hindi na kami nakababa ulit ni Bernard. Kasi nung 7 pa lang, kausap ko na po yung na kinuha na nga si Tatang. Siyempre, initial, di po ba? Parang di ko ata kayang tumayo at magturo. But still, God is there. Yung strength, yung knowledge niya, Wednesday ko po ginawa yung message. I have 2 days. Sabi ko, Lord. Kasi, siyempre, na busy ka Nandun lahat yung oras ko, tawag ng tawag sa Pinas. Anyway, eto yun siya. Pag lumapit ka sa Diyos, in-acknowledge mo siya. He will surround you with His love and His strength. Hindi lang yun. Yung promise kanina, yung wisdom, yung knowledge, yung justice, yung lahat na. At ang pinakamaganda nga dun yung peace that transcends all kinds of understanding. Lord, bakit nangyari to sa akin? Payapa ka pa din. No room para questionin ang kalooban ng Diyos. All we have to do is submit sa kalooban ng Diyos. When you feel sad, surrounded with affliction, fight your battle with praise and thanksgiving. Di po ba? Madaming battle sa Old Testament na panalo nila because of praise and worship and thanksgiving. Ganon din po tayo. Kung nakakaranas po tayo ngayon ng may kanya-kanya, hindi ko po alam Kayo po na nakakaalam kung ano sitwasyon nyo. Just fight your battle with praise and thanksgiving. Hindi lang po ito spiritually. Maski sa financial na problema, kaya nyo pong i-apply yan. And then, when the struggle begins to close in, you may find yourself unable to find words of prayer and praise. Sabi ko nga po wala na akong masabi, Lord Nanginginig na yung tuhod ko Be still. Akyat, baba, akyat, baba. Be still. Because I will be still. Alam ko, Lord, ikaw ang may hawak. Surrender to your knees and acknowledge that God's plan are perfect. And then, you are released. You are released. Amen po. God is good. Can we always say, God is good? Can we say, thank God? Thank God. Sige, mula sa puso. Gusto nyo sa salita nyo, Ilocano, Kapampangan, English, mga slang pa kung gusto nyo. Ang mahalaga dito is, yung pusong mapagpasalamat. In every circumstances, pusong mapagpasalamat. Again, Lord, salamat. Salamat sa mga pagsubok na pinaparanas mo sa amin kasi nagiging matatag kami.
Salamat sa lahat ng panahon ng pagluha kasi inihanda mo din ang araw ng katuwaan. Hindi daw God, minsan hindi namin maunawaan. Pero pag nag-submit kami sa kalooban mo, ang gaang sa puso at nanggagaling ang kapayapaan na yun sa iyo. Pinagpapasalamat namin, Panginoon, ang lahat ng bagay na ginawa mo sa aming buhay. Alam po namin walang masama. Lahat ay para sa kabutihan namin. Salamat sa bawat kaibigang meron kami. Salamat sa bawat kapatirang meron kami. Salamat sa mga asawa, sa mga anak, salamat sa mga kapatid, at sa mga magulang, Panginoon, na ibinigay mo sa amin. Hindi po kami magiging ganito kung hindi dahil din sa mga magulang namin. Salamat po, Panginoon, sa mga leaders namin na patuloy na tinataguyod ang iglesia. Salamat sa mga pastor namin na patuloy na ginagamit ang kanilang mga gifts upang manurture kami, ma-strengthen kami, lumago kami sa pananampalataya. Salamat, Panginoon, sa bawat taong nagre-rebuke sa amin kasi sa ganung kaparaanan nakikita namin yung concern nila, Panginoon, sa bawat isa. Salamat sa mga taong ginamit mo, Panginoon, upang pagpalain din naman ang bawat kapatid. Maraming salamat. Lord, kulang ang isang papel para ilista ang mga bagay na dapat namin ipagpasalamat. Salamat mula sa aming puso. Kaya tanggapin mo po, Panginoon, ang walang hanggang pasasalamat na yan. Ito po ang aming panalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen.